Doña Chodora, paniguradong ang iyong anak ay napakatalino, sapagkat ang kanyang ulo ay napakalaki. Lalaki ang anak natin, Chidora. Paniguradong matutuwa si pasyal nito. Jose ang nais kong ipangalan. Sigurado akong malayo ang patutungan ng batang ito. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog, ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara. At walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. At iyon ang kwento ng Alitaptap. Kaya ikaw, Pepe ha, magpapakabait ka at palaging sumunod sa utos ng iyong inay. Ngunit ina, ako po ay matapang at may paninindigan. O sige na, matulog ka na, Pepe. Si Chodora ay nagkaroon ng malaking bahagi sa paghubog ng edukasyonal na pundasyon ni Rizal. Si Chodora ay nagtuturo sa kanya ng mga pangunahing kasanayan tulad ng pagbasa, pagsusulat, at iba pang batayang kaalaman bago pa man siya pumasok sa formal na paaralan. Ang pagtuturo ni Chodora kay Rizal ay nagbigay daan sa kanyang pag-unlad bilang isang mag-aaral at ambag sa kanyang pagiging isang makabansang bayani. Ang impluwensyang ito ng ina sa edukasyon ni Rizal ay naglalarawan ng kahalagahan ng suporta ng magulang sa pag-unlad ng kanilang mga anak. Hindi ba handa ang mga Pilipino sa plano nilang pag-alsa sa mga Espanyol? Nakakasiguro akong maraming dadanak na dugo. Ngunit kailangan na mabuksan ang isipan ng mga Pilipino. Masyado na tayong inaabuso ng mga Kastila. Kailangan na natin maghanda. Siguradong pinag-iinitan na tayo ng mga praile. Hindi dapat malaman ng mga Kastila na tayo ang nasa likod ng pag-alsang ito. Mga Filibustero! Kayo palang dahilan ng pag-aalsa sa Cavite? Wala kaming kinalaman sa mga pinagsasabi mo. Sisiguraduhin kong mapaparusahan kayo! Simula na daw ang sigalot sa probinsya ng Cavite. Talaga, paniguradong magagalit ang mga Praile at Espanyol dito. Paniguradong madaming buhay ang matatagas. Ano ba kayo? Huwag niyo niyang isipin. Ang isipin natin, ano kayang merienda mamaya? Ang aga-aga puro chismisan sa atin. Oo nga. Oh, amiga! Hindi naman sa pagmamayabang, ha? Hindi mo ba nakikita ang aking kasuotan? Napakaganda, di ba? Kasi naman, ito yung binili pa ng aking asawa sa Alemanya. Oh, talaga ba? Itong akin kasi ay dinisenyo lamang ng isang sikat na mananahe sa Frances. Buenos dias, mga amigas. Narinig niyo na ba ang balita? Ano ang balita, amiga? Nakatakda na daw sintensyon ngayon ang buhay ng 3 praile. Aba. Talaga naman. Balita ko sila yung mga Filibustero. Kaya naman pala. Thank you.
Ang tatlong ito ang nagpasimuno ng pag-aalsa sa Cavite. Huwag niyo silang tutularan. Dahil kung sino man ang gumaya sa kanila ay kakamit ng kamatayan. Gumburza, gumburza, gumburza. Nararapat lamang yun sa kanila, bagkus sila yung mga Filibustero. Ang mga tulad nila ay dapat hindi na nabubuhay pa. Magiging hadlang lamang sila sa ating lugar. Siyang tunay. At peste lamang sila sa ating lipunan. Walang kasalanan ng tatlong praile. Hindi dapat sila parusahan ng kamatayan. Gagawin ko ang lahat upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino. Masyado na tayong inaalipin ng mga Espanyol. Nandito lamang kami pasyano kapag kailangan mo. Simulan niyo ang pagkarote! Bakit kaya siya pinaparusahan ng ganyan ng mga gwardiya civil? Balita ko, tinangka niyang lasunin ng kanyang hipag. Talaga? Grabe naman ang balita na yan. Kaya nga nakakaawa naman siya. Tangin ako pa siya nakikita ang palakad-lakad dito. Maawa kayo sa akin. Tulungan ninyo ako. Buenos dias. Anong inyong pakay at naparito kayo? Narito po kami upang ihabol ang aking kapatid na suicide sa pagpapatala. O siya, umupo na kayo. Ito po ang mga papeles ng aking kapatid. Ipagpaumanhin niyo po, Senyor. Ngunit hindi na namin pwedeng tanggapin si Senyor Jose sapagkat matagal nang tapos ang pagtatala. Wala na po bang ibang paraan upang makapasok sa universidad na ito? Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi na talaga pwedeng ihabol ang iyong pangalan sa mga nagpatala. Maraming salamat po, Senyor. Kami po ay ang halayan, Senyor. Aba, pasyano, Pepe, kayo pala. Magandang umaga po, Padre Burgos. Kawaan kayo ng Diyos. Anong inyong sadya at naparito kayo? Kami po ay nagbaka sakalay na maipatala si Jose sa universidad na ito. Ah, ganun ba? Antayan niyo ko at gagawin ko ng paraan. Senyor Rizal,
Di ka nagaganap kong sabihin ikaw ay bahagi na ng universidad na ito. Maraming salamat po, senyor. Maraming salamat po, senyor. Andres, maraming salamat. Binabati kita, Pepe. Tunay ang napakaganda ng lugar ng Santo Tomas. Magdahan-dahan ka naman, Ginoo. Tunay ang napakaganda. Ano yon? Ay, wala naman. Nasaktan ba kita, Binibini? Hindi, ayos lang. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Leonor Valenzuela. Tawagin mo na lang akong Orang. Magandang umaga, General. Stupido! Anong ginagawa mo? Pasensya na, General. Hindi na po maulit. Sa susunod, wag mo nang ulitin. Orang, tuturuan kita ng isang kakaibang liham. Ano ba yun, Pepe? Ganito, kumuha ka ng asin at ilagay mo ito sa tubig. Pagkatapos mo ilagay, haluin mo ito. Yon ang gagamitin mong tinta sa paggawa ng liham. Ganon pala yun. At pagkatapos mong gumawa ng liham, itapat mo ang papel sa ilaw ng kandila. At doon mo makikita ang nagawa mong liham. Nakakamangha naman ng iyong likha. Nakikita mo ba, Orang? Oo, Pepe. Simula ngayon, maaari na rin itong gamitin sa ating pagpapalitan ng liham. Ang pinakamahalagang parte ng kasunduan na iyon, ang batang Rizal ay kailangang obserbahan ang buhay sa ibang bansa at nang maihanda ang kanyang sarili upang makalaya ang mamamayang Pilipino mula sa malupit at mapang-abusong Espanyol. Sa kabilang dako, kinuha ni Pasiano ang responsibilidad na alagaan ang buong pamilya at pangakong tustusan ang pag-aaral ni Pepe sa ibang bansa. Isang misyong napagpasya ang ilihim sa kanilang pamilya na bukod tanging si Pasiano at Pepe lamang ang nakakaalam. Tanging mga liham lamang ang naging paraan ni Pepe sa kanyang paglisa. Tila wala na akong natanggap na sulat mula kay Pepe. Wala na ata siya balak magparamdam. Siguro ganun na talaga ang buhay. Noong 1822, dumating si Rizal sa Espanya. Dito namulat at nahasa ang kanyang mga kakayahan sa iba't ibang larangan. Nasimulan din niyang isulat ang kanyang likhang Nole Tangere. May nakapagsabi sa akin, dumating na daw ang probinsyanong si Rizal dito sa Espanya. Nabalitaan kong siya ipapasok sa Universidad Central de Madrid para kumuha ng kursong medisina at letra. Grabe talagang pasikat niyang probinsyanong si Rizal. Subalit ako'y manghang-mangha sapagkat pumunta pa siya sa Europa para lang mag-aral. Tingnan na lang natin kung siya ipapasok sa ating grupong Circulo Hispano. Kung siya nga ay talagang papasok, ako ay nagagalak sapagkat magagamit natin ang kanyang talino para sa ating grupo. Masyado nang naaping aming mga kababayan. Kayong mga Kastila, gawan niyo ng paraan upang maging pantay-pantay ang mga Pilipino at mga Espanyol. Silensyo! Puro kayo diskusyon? Bakit hindi na lang natin pag-usapan sa sirkulong ito kung ano ang ating mga hakbang upang mapagpantay-pantay ang Pilipino at mga Espanyol? Yun nga yung pinaglalaban namin, ang maging pantay ang mga Pilipino at mga Espanyol. Plano naming magpalimbag ng mga pahayagan
na ipapalaganap doon sa Pilipinas. Tamang-tama at mayroon tayong bagong miyembro na makakatulong sa pagbuo ng ating mga pahayagan. Asan na ba siya? Kanina pa natin hinihintay. Oh, andito na pala siya mga amigo. Pinapakilala ko sa inyo ang ating bagong miyembro, si Ginoong Rizal. Magandang hapon sa inyo, mga Ginoo. Ikaw pala ang pinagmamalaki ng aking amigo, Rizal. Ang probinsyanong pinagmamalaki ng lahat. Labis naman ang iyong pananalita, Marcelo. Bigyan mo naman ng respeto ang ating bagong miyembro. Ano na kayang sitwasyon ngayon ni Bebe sa iyo? Halos isang buwan na akong walang naririnig na balita sa kanya. Kinuha na rin ng mga Espanyol na aming mga sakahan. Ano na kayang sitwasyon niya si Bebe? Sana ayos lang si Bebe. Kumusta ka, Jose? Ayos lang ako. Patuloy pa rin palang iyong pagsusulat ng mga nobela? Wala ka bang balak ipalimbag ang mga ito? Wala na ako natitirang pera. Ilang buwan na rin walang padalang ko yung pasyan. Kinuha na rin ng mga Espanyol na aming mga lupain. Di ko na alam kung ano ang aking gagawin sa aking mga nobela. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala upang ipalimbag ang iyong mga sinusulat. Maraming salamat, Maxine. Walang anuman. Nakita ni Rizal ang epekto ng kanyang nobelang isinulat, kaya pinatuloy nito ang kwento at pinamagatang El Filibusterismo. Kaya naman, napuno ng galit ang mga Kastila at napilitang umalis ng Pilipinas si Rizal at nagtungo sa Europa. Sa dayuhang bansa, tinapos ni Rizal ang kanyang nobela at ito'y naging inspirasyon ng mga Pilipino sa paglaban sa mga isyong lipunan na kanilang hinaharap. Bueno, ako kayo. Magandang araw, Jose. Sige, mapo ka. Halika, kumain ka. Sige na, Jose.
Kainin mo na yan. Maganda. Tiyak na magiging katulad ito ng nauna mong nobela. Kaibigan, may papakausap sana ako sa'yo. Maaari mo ba akong pairamin ng perang pampalimbag ng mga nobelang yan? Sige, ako nang bahala ng pampalibag ng nobela mo. Maraming salamat, kaibigan. Huwag ka mag-alala. Babayaran na lamang kita kapag meron na ako. Hayaan mo na, huwag mo nang isipin iyan. Bilang kapalit, ibibigay ko na lamang sa iyo ang original na kopya ng El Filibusterismo. Ikinagagalak namin ang iyong pagbabalik, Dr. Rizal. Dahil sa kaguluhan na nangyayari sa ating bansa at dahil sa mga pang-aabuso ng mga Kastila, itinatatag ko ang La Liga Pilipina! Kinagagalak kong makilala ka, Dr. Rizal. Ang si Andres Bonifacio. Nabasa ko na lahat ng nobelang naisulat mo. At hangang-hanga ko. Maasahan mo ang aming suporta. Ikaw pala ang magiting na San Andres. Bilib ako sa iyo. Lubusan akong humahanga sa mga kapapangan na gawa mo sa ating bayan. Lubusan ako nagpapasalamat sa suportang igagawad mo sa akin. Nabalitaan ko ang pagdating ng Ireheng si Rizal dito sa Pilipinas. Isa siyang malaking banta sa ating mga Kastila dahil sa kanyang mga naisulat na nobela. Kailangan siyang mahuli sa lalong madaling panahon at ipatapon sa dapitan. Ikaw, Jose Portanio Rizal Mercado E. Alonso Realonda, ay inaaresto namin sa pagkakasala pagpapalaganap ng mga maling impormasyon patungkol sa mga praile. Wala akong kasalanan. Inosente ako. Sumama ka na lang sa amin ang matiwasay. Girong Rizal, hindi na kami nagdalawang isip na lumapit sa'yo nang malaman namin ikay narito sa dapitan. Nabalitaan namin na isa ka raw magaling na manggagamot. Naisa na namin humingi ng tulong sa iyo sapagkat walang manggagamot na nakakarating dito sa aming bayan. Maasahan niyo ang aking tulong. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Anong sadya niyo at naparito kayo? Kami po yung naparito dahil nabalitaan namin na isa ka daw na magaling na manggagamot sa mata. Nais ko po sanang ipagamot ang mata ng aming ama-ama. Ano po pangalan niyo, Ginoo? Ginoo? Pagpaumanhin niyo po sapagkat hindi po siya nakakapagsalita ng ating wika. Ganun ba? Sinisigurado kong gagawin ko ang lahat upang magamot ko ang iyong ama. Salamat po. Sige po. Sandali lang akong binibig. Maaari ko pang malaman ang iyong pangalan. Josephine Bratin ang aking ngalan, Ginoo. Kilala niyo pa si Rizal? Parang pamilya. Siya ba yung taong tumulong sa atin upang magkaroon ng magandang daluyan ng tubigan? Siyang tunay binibini? Siya rin ba yung kilalang manggagamot sa mata sa ating bayan? Oo, siya nga. Talaga namang napakabusilak ng kanyang puso. Kaakit-akit talaga ngayong ganda, Joseph. Mapaglaro ka talaga, Jose.
Nais ko na sanang pakasalan ka, Josephine. Kaso, hindi pumapayag ang mga prayle sapagkat hindi ko pa nababawi ang aking mga nasabi sa aking nobela. Ayos lang yun, Jose. Maghihintay ako hanggang sa pwede na. Ganun ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal din kita, Josephine. Magandang araw, Dr. Rizal. Magandang araw, mga binibini. Nais ko sana namin magpasalamat sa mga tulong na naiambag sa aming bawat. At higit ko sa lahat, kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming gagamitin sa dito sa Lapitan. Pati na rin ho ang pagpapatayo ng mga paaralan na nagagamit ng mga kabataan upang matuto. Pati na rin po ang iyong pagdadamos sa aming mga kababayan na may sakit dito sa Lapitan. Walang anuman, mga binibini. Tutulong ako hanggang sa abot ng aking makakaya. Ikaw ay tunay na Ginoo. Hanga kami sa inyong dedikasyon. Kanina pa kita napagmamasdan, Ginoo. Ano ang iyong pakay? Pinapunta ako ng Supremo para ipaalam sa iyo ang kanilang planong itakas ka dito sa Dapitan. Plano nilang pupuntahin ka sa ibang bansa. Patawad, Ginoo. Ngunit hindi ko matatanggap ang inyong alok. Alam ko sa sarili ko na ako inosente sa anumang kanilang inaakusa sa akin. Ako'y walang kasalanan. Anumang parusa ang kanilang paparatang sa akin ay tatanggapin ko. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Dr. Rizal? Sigurado na ako. O sige, alam mo sa Supremo ang ating napag-usapan. Kasinungalingan yan ang inyong binibintang sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya. Tanging ang mga liham at ang mga galit lamang ang tumutukoy sa aking pagkakasala. Magkakaroon ng masusing deliberasyon kung ano ang ating hakbang na ihahatol tungkol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapaalam ng hukom kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Paalam na, sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, edeng maligaya sa ami pumanaw at perlas ng dagat sa dakong silangan. Kung ang libingan kong limot na ang madla ay wala ng koros at batumang tanda, sa nangangabukid ay ipaubayang bungkalit isabog ang natipong lupa. Ang mga abo ko'y bago pa ilang lang mauwi sa wala na pinanggalingan ay makalat munang parang kapupunang iyong alabok sa lupang tuntungan. Sa gayoy, wala nang anuman sa akin na limutin mo mat aking lilibutin ang himpapawid mo, kaparangat hangin at ako sa'yo'y magiging taginting. Ako'y yayao na sa bayang payapa na walang alipit punuing mapang-aba. Dooy di nananatay ang paniniwala at ang naghahari Diyos na dakila. Paalam anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't unang nakaniig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong lagi ng ligalig. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan. Maaari po bang sa pagpatay niyo sa akin ay barilin niyo ako na nakaharap sapagkat naniniwala ako na inosente ako at wala akong kasalanan? Hindi po po.
Ipinaglaban ko ang aking bayan. Ginawa ko ang lahat upang mamulat ang mata ng mga Pilipino. Consumatum es fuego! Oras na kanyang pagkamatay, alas 7:15 ng umaga. Sa aking pagkawala, alam ko na may pagpapatuloy ang aking magandang sinimulan.